Good day, everyone. Welcome to TLE 7, Matatag Curriculum. First quarter, Information Communication Technology with Ma'am Sakamoto. For today's lesson, we were going to talk about occupational safety and health standard in ICT. For these objectives, or the objective of this lesson are the following. Number 1, identify the hazard and risk in ICT environment. Number 2, enumerate the 5S in organizing ICT. Additionally, the contents of this lesson are the following: hazard, risk, 5S in organizing ICT environment, benefits of 5S methodology. Before we proceed to our discussion, kindly group the following words according to its specification. What is a threat? Where does word belong? Hazard or safety? Very good. What about risk? Nice one. What about convenient? Is it hazard or safety? Great job. What about peril? Wonderful. What about protection? Great job. What about accident? Excellent. What about harm? Nice one. What about danger? Very good. What about safe? Great job. What about secure? Okay, so give yourself a round of applause. So, according to this image, what is your observation? I'm going to give you 3 seconds to observe. 1, 2, 3. Alright. So in this image, we have here a frayed electrical cords. Or in Tagalog, ito ay kulukuluntoy na mga kordon ng kuryente. Or punong-puno din dito yung ating saksakan, yung ating extension ng iba't ibang wirings ng kuryente. Maaaring ito ay charger ng laptop, extension, charger ng cellphone, and others na maaaring pagmulan ng sunog, pagmulan ng aksidente, at marami pang bagay na maaaring makasama sa tao o kaya ay sa ating paligid. So ngayon, dito sa picture na to, pumapasok yung salitang hazard. Kung saan kapag sinabi natin na hazard, ito yung sitwasyon o ito yung source ng sitwasyon ng pag-umulan para ma-harm yung isang tao. Pwede siya magkaroon ng injury, pwede siya magkasakit, o kaya naman pwedeng magka-damage yung kanyang property or yung environment. Or maaaring lahat ng nabanggit ay mangyari. So, kapag sinabi natin na hazard, it is anything that could hurt you or someone else. It can also damage yung ating property and ating environment. Kagaya na lamang ng ating mga frayed electrical cords, boxes stuck precariously, and then noisy machinery. So, dito sa image na to, makikita nyo kanina, muli natin binalikan. So, yung mga kulukuluntoy na wirings na yan, pwede yung mag-lead to electrical shock. Bakit? Kasi, yung pinaka-saksakan mo, pinuno mo siya. Tapos, itong sa may kulay dilaw na to, na padayo na shape na to, di ba nagkasaksak siya, napakadami ng wiring, tapos gumamit pa siya dyan ngayon ng adapter. So, probably, crowded, nagkaroon ngayon dyan ng octopus wiring. Meaning to say, yung isang saksakan nakakonekta doon sa outlet, and then ngayon, yung extension mo, pinuno mo siya ngayon ng, sinaksakan mo pa siya ngayon ng maraming extension. Siguro mahina, maiksi ngayon yung extension niya, o kaya naman, maraming nangangailangan ng supply ng kuryente. Pero, hindi sila dumirekta doon sa pinaka-outlet. Doon sa extension sila nagsaksak. Ngayon kasi, yung ating mga extension na yan, meron lang silang limit kung ilang voltahe lang ng kuryente yung kaya nilang i-distribute. So ngayon, kapag masyadong maraming kumukuha ng kuryente from the source, so mapipilitan ngayon yung extension na mag-generate ng napakaraming kuryente. At kapag ikaw dyan ay namaliko pa ng hawak o kaya naman substandard, yung ginamit mo na extension, maaari yung mag-cause ng fire.
bukod sa mag-ground ka, makukuryente ka na, makakapag-create pa siya ngayon ng fire. Additionally, ito namang boxes stocked precariously or yung mga boxes na naka-pile up siya ng hindi maayos, halimbawa, pinatong-patong mo lang siya, tapos napakataas na niya. Pag iyan tumagsak, man o wala, maaari yung makasakit sa tao kasi with the force of gravity, pagbagsak niyang kahit walang laman, masakit yan pag tumama sa'yo. Okay, so, buti kung bukol lang yung aabutin mo. Paano kung lahat ng boxes na yan, kagaya na nangyari doon sa mama, bumagsak sa'yo, pwede kang himatayin, pwede mo yung ikamatay. Alright? Moreover, noisy machinery. This could result to damage in your hearing. So, as you can see sa example natin dito, probably ito ay nasa call center industry, either inbound or outbound calls. Naka-headset sila ng sobrang tagal. Kasi yung pag-headset ng matagal, naka-center doon sa tenga mo directly yung sound. Tayo kasi minsan, kapag meron tayong music na gustong pakinggan, to get away from the crowd, lalakasan natin ngayon yung volume. And then sa sobrang nalilibang tayo pakinggan yung mga music na gusto natin, hindi natin namamalaya malakas na pala yung pagkapatugtog natin na nakakadamage sa ating eardrums na maaaring mag-cause para tayo ay mabingi. Pansinin nyo minsan kapag masyado nang matagal yung paggamit nyo ng mga earphones o ng mga headphones natin. Lalo na ngayon yung mga wireless earphones. Yung tenga natin para siyang nag-distribute ngayon ng wax. Kasi yun yung pinaka-protection ng tenga natin. Aside from it, mahihilo ka, sasakit yung ulo mo kasi masyado ka nang matagal na gumagamit ng headset. Nasasaktan na yung tenga mo. Doon sa sobrang paggamit mo ng earphones. Doon sa sobrang ingay, hindi niya na kaya. Kasi nakakoncentrate sa'yo lahat ng sounds coming from your earphones. And then, kapag naman sinabi natin na risk, ito yung possibility na yung hazard ay maka-harm sa tao o kaya naman sa isang property. So, yung risk, meron siyang level ng posibilidad na maaaring makapanakit ng tao. It is considered as low, medium, and high risk. Alright? So, ngayon, meron tayong tinatawag na hazard in ICT environment. So, dito meron tayong 5 klase ng hazard sa ICT. The first one is electrical shock, mechanical hazard, physical hazard, chemical hazard, and then CRT monitor high voltage hazard. As you can see, itong dalawang picture na to sa gilid, yung electric shock hazard and then CRT monitor hazard, high voltage hazard, halos magkamukha sila na tumutukoy sa kuryente. Mamaya aalamin natin kung ano ba yung kanilang pagkakaiba. But before that, let us first define yung ibig sabihin ng physical hazard. So kapag sinabi natin na physical hazard, it is an agent or factor na mag-aaring mag-cause ng harm sa tao, sa bagay, sa paligid at environment kapag kayo ay nagkaroon ngayon ng close contact or na-touch mo siya physically. So ito yung scenarios na o hazard na present kahit saan, in any time or in any places na maaaring mag-cause ng injury, illness, or worse ay death. Kagaya na lamang ng cable running. Yung mga nag-run na cable na yan, di ba minsan natitrip tayo dyan o kaya ay napapatid o nadudulas. Buti kung natapilok ka lang, buti kung nadulas ka lang. Paano kung halimbawa nadulas ka, nasubsob ka, tumama ngayon yung ulo mo sa bakal, pumutok yung ulo mo o kaya ay nabagok ka. Alright? So, iyan ay delikado. Okay? So, ngayon, paano ba ito napaprevent? So, dito maaari kang gumamit ng mga sleep mat. O kaya naman, kung wala kang ganyan, pwede kang gamit ngayon ng mga tape. I-tape mo ngayon yung wiring doon sa flooring para hindi na siya makapatid pa. Alright? And then, slippery floor. Usually, itong mga slippery floor na to, nangyayari to kapag may tumapon na tubig o kaya naman umuulan. So, ito, paano ba siya napaprevent? Pwede ka maglagay ngayon dyan ng caution para makita nila na wet yung floor na kanilang dadaanan. O kaya naman ay punasan mo na agad para wala nang ma-harm na tao, wala nang madulas pa.
Okay? For about this picture, ito ay picture ng hagdan kung saan nasa taas naman ngayon yung mga tools na ginagamit nung, for example, electrician or kaya nagkakabit ng CCTV. So, tingin niyo ba safe to? Okay, kung ang sagot mo ay hindi, tama ka kasi ito ay merong risk sa tao. Ito ay hazard na present na merong potensyal na risk para makapanakit ng tao. Probably, since ito ay manggagaling sa mataas na lugar, ito ay nasa medium risk kung ikakategory natin. Kasi oras na ikaw ay magkamali ka ng dampot dito tapos merong tao sa ilalim, pwede yan tumama sa kanya lalo na meron siyang patusok babaon yan doon sa tao. O kaya naman, may naglalakad, hindi niya napansin, andun pala yung nabangga niya ngayon, yung hagdanan. Tapos yung mga tools na yan, nagkabagsakan, ayan. Pwede yan makag-cause ng injury dun sa tao, sa gamit, and then, worse, pwede siyang makapatay. Alright? So, hindi biro na yung mga ganyan mga danger situation, yung mga danger scenarios na yan. So, nangyayari siya. Okay? And we also have here mechanical hazard kung saan naman ito ay nangyayari dahil sa doon sa exposure ng mga powered machine natin or ng mga manually operated machine or equipment sa mga machinery plant. Halimbawa, paggawaan ng printer, paggawaan ng laptop, paggawaan ng cellphone, and others. So dito, pwede kayong dito ma-entangle. Kapag sabing ma-entangle, maipit. Kagaya na lamang kapag yung daliri mo, gumagawa ka ng printer na stuck ngayon dun yung daliri mo kasi nag-paper jam. O kaya yung sa photocopier, yung mga Xerox machine na yan. Nag-paper jam ngayon doon. O kaya nagpapalit ka ngayon ng cartridge. Pinapalitan mo ngayon yung ribbon kasi naubusan na ng tinta. So, doon pa lang, pwede kang maipit doon, lalo na kapag, di ba sa copier, meron siya malaking device, yung sa upper part niya, kung saan nag-i-scan ka doon, pwede kang maipit doon, lalo na kung nawala na yung support nun para stay siya sa certain position. Kapag yun natanggal, may ipit ka. Mabigat yun. Pwede kang mapipi. Pwede kang mapilayan. O kaya naman, worst comes to worst, pwede kang halimbawa, ma-injury, malumpo, ganyan. Kaya naman, ikamatay mo yan. Halimbawa, yung printer, nandoon sa may taas. Mali ngayon yung level ng pagkakastore ng printer, bumagsak sa'yo, tumama sa ulo mo. Pwede kang makomatose. Then we also have here, yung computer chases natin. So, itong picture na to, as you can see, ito naman yung nag-aayos dito ng printer, itong image na to, yung meron magnifying glass. Inaayos yun dyan yung cartridge ng printer. So, dyan, pwede kang maipit dyan kapag nagkamali ka ng buklat. Lalo na kasi may mga singit-singit yan Merong maliliit na particles yung ating mga computer and then mga printers. Meanwhile, yung ating computer chassis, ito yung itsura ng CPU kapag wala siyang mga hard drive, CPU fan, and others. So, ayan yung laman niya. So, from here, yan kasi meron siyang mga sharp edges. Yung mga sharp edges niya na yan, pwede siya ngayong makasugat sa'yo kasi nga matalim siya ay gawa sa bakal. O kaya naman ay aluminum. So, dito, kung makikita niyo dyan sa pinakagilid-gilid na yan, yung mga pinagkakabitan ng tornilyo, pinaglalagyan ng mga CPU fan, pinaglalagyan ngayon dyan ng mga RAM and then ng mga wirings, even yung kanyang enclosure, matatalim yan. Kapag ikaw nagkamali ka ng hawak dyan o kaya nabagsak sa paa mo yan, masusugatan ka. Okay? So, yan naman yung ating tinatawag na mechanical hazard. Meanwhile, kapag naman sinabi natin na chemical hazard, ito naman yung mga substance. Usually, ito ay mga liquid na maaaring mag-cause ng harm to your life or health. Halimbawa, sa una, hindi mo pa mararamdaman, mahihilo ka na, naamoy mo na itong certain na bagay na to, o kaya naman magkaka-rashes ka. Kasi yung prolonged exposure natin sa chemicals can cause acute or long-term detrimental health effects. Kagaya na lamang ng ating mga panlinis ng keyboard. Kahit pa, or tong panlinis ng computer na to, kagaya na lamang ng wipes. Kasi yung wipes na to,
It is only designed for a printer, for laptop. Hindi siya designed para gamitin ng tao. Okay? So, dito, kapag iyan, halimbawa, frequent mo siyang ginagamit na ganyan, punas ka ng punas, tapos hindi ka naman nagagloves, wala kang safety precautions, pwede mag-dry yung balat mo, halimbawa magkaroon ka ng chemical burn, di pa sinumula yung balat mo, kaya mahahapdian ka, magkaka-rashes ka. Okay? And then, keyboard for cleaning chemicals. Yung mga slime na yan, yung mga gel na yan. So, iyan, kagaya na lamang to mga spray na to, meron siya mga chemical components na nag-absorb ng mga dust particles. So, ayan kasi kapag iyan, prolong din dyan yung gamit mo. Halimbawa, yung slime na yan na iwan sa balat mo ng matagal, pwedeng malaptos ngayon dyan yung balat mo. Kasi nga, hindi mo alam kung ano mga chemical yung nandyan. And then, meron siyang certain couple of minutes or hours para mag-take effect. Okay? Then we also have here compressed gas, dirt, and dust removers. So ito kasi, as you can see, meron kayong makikita dyan kagaya na lamang ng flux remover. Combination kasi yan ng alcohol sa kanang acetone. So ito yung ginagamit pang linis ng mga maliliit na parts ng computer. Okay? So ayan, kagaya nito may nakalagay na symbol, danger, peligro. Ayan, flammable na siya, tapos chemical hazard pa siya. So, nagkamali lang tayo dyan ng symbol. So, ang symbol dapat ito ay bungo. Okay? So, na-overlook ni ma'am. Do not get confused. Magkaiba ng symbol ang chemical hazard at mechanical hazard. Alright? So, ang symbol ng chemical hazard ay bungo. Okay? So, itong naka-flash sa screen ay symbol ng mechanical hazard. Dapat, ang symbol ng chemical hazard ay bungo. Okay? So, kasi yung prolonged exposure natin, kagaya na lamang ng combination ng alcohol at acetone, pwede mag-dry yung skin mo dyan. Tapos, kapag nag-dry yan, pwede ka rin ma-chemical burn. Okay? And then, kapag ito ay na-inhale mo pa, pwede rin sumakit yung ulo mo o kaya naman magsuka ka. Depende sa reaction ng katawan mo dito sa chemical na to. Kaya dapat kapag gagamit kayo ng mga chemicals or hahawak kayo ng mga chemicals, it is suggested na kayo ay mag-face mask and then kayo ay gumamit ng gloves. Even yung ating mga ink or mga printer cartridges para sa laser printer natin, inkjet man yan, toner man yan, it is considered as chemical hazard kung saan yung kamay mo pa lang, halimbawa, nahawakan mo yung pinaka-gold ng cartridge, pwede ngayon niya punta sa kamay mo o kaya naman sa damit mo. Napakahirap niyan tanggalin. Lalo na kapag kayo ay nag-cleaning ng printer o kaya nagpapalit ng tinta ng printer. Okay? Additionally, meron tayo ditong electric shock hazard kung saan nangyayari lamang siya kapag yung part ng katawan mo nadikit or halimbawa nag-touch ngayon yung wires dun sa ground or sa metal. So, nag-charge kasi yun. Di ba nga, ang ating conductor ng metal ay, ang ating conductor ng electricity ay metal. So, pupunta ngayon din, halimbawa, ikaw, hindi mo sinasadya, meron kang hawak na tinidor, nagsasaksak ka ngayon sa socket, sa outlet, hindi mo napansin, yung tinidor mo, na-touch niya ngayon yung wiring, open wire, o kaya yung sa extension sa outlet, na kuryente ka ngayon doon. Na-shock ngayon doon yung katawan mo. Na-ground ka. Usually kasi yung sa loob ng ating mga computers and then electrical devices, siya ay merong range ng 3.3 to 25 volts. So yung mga yan ay safe zone pa. Pero kapag iyan nag-exceed na ng 120 to 220 volts pa sa Europe. Sa US kasi 120 volts lang. Meanwhile, sa Europe naman, 220 volts. Ang nangyayari dito, pwede kang makuryente. Okay? So, hindi na siya safe. Makakapanakit na siya ng tao.
Kung mapapansin nyo yung mga charger ng cellphones natin, di ba minsan kapag kahit siya binunot mo na, nagka-charge pa rin yung cellphone mo. Kasi nga, meron pa rin naiwan na voltahe ng kuryente na dumadaloy doon sa charger ng cellphone mo. Kaya, kahit nakabunot siya sa socket, tapos yung naka-plug pa rin, halimbawa Type-C yung cellphone mo, naka-plug pa rin yung Type-C doon sa cellphone mo, pero yung head ng charger nakabunot na, nagkakarga pa rin siya, ang tagal niya bago mawala. Kasi meron pang naiwan na kuryente doon sa loob. Alright? Ang kaibahan naman niya sa CRT monitor high voltage hazard, ito naman specifically nakukuha to sa mga CRT monitor or yung mga malalaking monitor. Na itong monitor na to, meron siyang 25,000 volts. Nag-i-store dyan yung 25,000 volts ng kuryente. Na kahit ilang araw na yan na nakabunot, meron pa rin siyang kuryente. Kung makikita nyo, ito yung parang pag pinatay mo siya, yung click, meron siyang tunog na pok, gumaganon siya. Kasi nga, meron siyang store na 25,000 volts. So, dito kapag bigla mo yung binuksan, kakabunot mo pa lang, halimbawa mga 4 hours, andyan pa rin yung 25,000. Kaya meron siya dyang warning na CRT monitor high voltage hazard. Meron siya dyang warning doon sa may taas. Ayan. Yung sa may pinaka-upper part. Di ba dito merong box? Parang sa stethoscope ng doktor. Andyan yung voltahe ng kuryente. Diyan ngayon yung kargada niya. Okay? So, ang kaibahan nila, yung si electric shock hazard, siya ay dahil nakukuha niya yan kapag nag-touch na yung mga wirings dun sa ground. While yung CRT monitor high voltage hazard naman, iyan ay galing doon sa malaking monitor, yung meron siyang parang puwet sa likod. Okay, hindi siya flat screen. Yung mga flat screen na TV, wala na silang ganyan eh. Ito lang mga sinaunang mga monitor na meron pa rin mga gumagamit hanggang ngayon. Okay? So now, ano ba yung pagkakaiba ng hazard at ng risk? Okay, so lagi niyong tatandaan na yung hazard, ito yung potential source or harm or adverse effect kung saan na makaka-damage siya, kagaya na lamang ng mga toxic chemical or dangerous machine. Meanwhile, yung risk naman, ito yung likely na nakit ng tao or magdulot ng harm ng tao, depende doon sa level ng kanyang hazard. Ito yung merong low, medium, and then high risk na tinatawag. So, dito, ina-assess niyong mabuti kung gaano ba yung extent ng harm na pwedeng idulot sa iyo ng hazard na yon. Okay? Si risk, meron siyang measurement kung gaano kanya ma-harm, kung gaano ka ma-harm ng hazard. While yung hazard naman, ito na yung potential na source na maaari kang ma-harm. Alright? So, ngayon, again, ano ba yung 5 nating hazard sa ICT? So, according to these images, ayan. So, unahin natin yung images kung saan parang merong kinukuryenteng tao. Okay. So, ano ba yung hazard na anong hazard symbol ba to? Very good. So, that is electrical shock hazard. What about ito naman parang meron siyang makina? Wonderful. That is mechanical hazard. Itong nadulas. Nice one. Physical hazard. What about this one? Yes, chemical hazard. Itong parang patamang kuryente na to. Great job. That is a CRT monitor high voltage hazard. Okay? So, yan yung ating 5 hazard sa ating ICT environment. So, now we were going to jump on the 5S in organizing ICT environments. So, dito naman, para mas maging organized tayo, kapag kasi ang isang bagay organized ka, mape-prevent mo ngayon yung mga troubles or mga errors or mga problems na pwedeng mag-arise kasi nga, kumbaga, nakaplano ka na naka-organize ka na. So, itong 5S na to ay tinatawag na Shitsuke, Seiri, Seiton, Seiso, Shikatsu. So, ito ay mga Japanese words.
na ang ibig sabihin in English ay sustain, sort, first is sort, number 2, set in order, number 3, shine, number 4, standardize, and 5th is sustain. So kapag sinabi natin na sort or SARI, it is sorting through all the items and removing all the unnecessary items. So ikaw ay kinakailangan mo maging organized. So halimbawa nito yung pag-discard mo or pag-alis mo ng mga bagay na hindi naman kinakailangan. So dapat sa lamesa mo, konti lang ngayon doon yung mga kalat para maging few lang yung hazard. And then, malas mo rin yung clutter. Kung ano lang yung kinakailangan mo, yun lang yung present doon sa table mo. In that way, kapag yan nakasort siya, nakatanggal dyan yung mga things na hindi mo kinakailangan, makikita mo agad yung gagawin mo. Makikita mo agad kung ano ba yung pwedeng makadami siya. Malilesen ngayon dyan yung pwedeng makaharm sa'yo. Alright? And number 2, Seiton, set things in order or orderliness. Ito naman yung pag-put ng all things in necessary item. Kumbaga, ina-arrange mo siya. Halimbawa, itong side na to, itong left side mo, nandyan ngayon lahat ng books mo. Itong right side mo, nandyan naman ngayon dyan yung mga, dyan naka-place yung bag mo, yung water mo. Okay? So, yan. So, everything is in one place. And then, number 3, shine, sweep, or say so. Ayan siya. So, dito, number 3 natin, ayan, cleanliness. Keep your workplace clean. So, dito, tanggalin mo lahat ng basura kasi kapag dyan, nakahalo yung basura, hindi mo na alam kung ano yung kailangan mo dyan. Mamaya pala, pang-tapon na yung earphones na to, hindi na pala gumagana, nakatambak pa. Kaya naman, itong socket na to, defective pala, sira pala yung line ng kuryente niya. May open wire pala doon. Ginamit mo pa, akala mo yun yung maayos. So, ginamit mo pa ngayon, na kuryente ka pa tuloy. Okay? So, dapat tanggalin mo, maging malinis ka sa paligid mo, maging malinis ka ngayon sa workplace mo. Sikatsu or standardize. So, dito, i-maintain mo yung cleanliness mo. Maging consistent ka. Dapat, lahat naman tayo gusto natin sa lugar malinis para iwas yung ating mga problema. So, dapat nakaset up na siya. And then, number 5, sheets, okay. Sustain mo lang. I-maintain mo ngayon yung orderliness, yung cleanliness. Dapat maging committed ka ngayon doon sa ginagawa mo kasi para sa iyo din yan. Alright? So, tandaan yung ating 5S methodology. Okay, so yung 5S natin, alright, is number 1, sort. Set things in order. Number 3, shine or cleanliness. Number 4, standardize. Number 5, Seiton. Uulitin ko kapag sinabing sort or SARI, sort mo lahat ng gamit mo according to each category. Tanggalin mo ang mga bagay na hindi naman kinakailangan. Number 2, set things in order. Pag samasamahin mo yung mga bagay na magkakamukha, yung mga kinakailangan mo. Number 3, shine, cleanliness. Ayusin mo sila. Number 4, anihin mo yung mga gamit mo, maging standard ka kung ano lang yung kinakailangan mo. And then number 5, i-sustain mo. Kinakailangan hindi ka lang puro simula. Kasi kapag itong 5 na to na master mo, mag-i-improve ngayon dyan yung iyong productivity. Pangalawa, babawasan ngayon dyan yung mga kalat sa paligid mo. Pangatlo, mas may-enhance mo yung safety mo kasi hindi na siya crowded. And then mas liliwanag din yung pag-iisip mo. Number 4, it will increase your employee satisfaction. Number 5, it will improve your customer satisfaction. Kasi sino ba ang gustong bumili sa magulo? Number 6, it will improve quality. Number 7, it will reduce the cost. Halimbawa, meron ka pa palang naka-plug dyan na, what you call this one, charger, tapos hindi naman pala gumagana. O kaya, nakasindi pa yung ilaw. Yung pala, di naman pala gumagana. So, kapag yan tinanggal mo, tinapon mo na yung mga sira, tinira mo ngayon yung mga, binunot mo yung mga hindi naman kinakailangan na nakasaksak, babawasan ngayon yung costing ng iyong mga expenses. Alright?
So that will be all for today. Kung meron tanong, just leave a comment dito sa ating comment section. Okay? So thank you and God bless. Do not forget to like, share, and subscribe. You have a great day. Once again, I am your Ma'am Sakamoto. Bye!